Putang ina mo. Ako si Babu, ang iyong pangkalahatang leader. Siguro gutom ka na at nadedepresyon. Nagmadaling bumaba si Lifan para magtrabaho. Matagal na akong naghahanap. Parang nakalampas na ako. Nandyan ba ang matandang sistema? Pakitingin kung nandyan. Matigas na paglalakbay sa ibang mundo. Bakit ka nakatingin ng walang ginagawa? Gusto mo bang patayin kami? Malapit na ang taglamig. Kung mamatay sa gutom ang lahi nyo, sino ang magpoprotekta sa amin? Ayon sa mga alaala sa aking isipan, ang mga maliit na tao ay isang napaka-espesyal na lahi ng mga alipin. Wala silang kakayahang makipaglaban. Ngunit mayroon silang labis na kakaibang likas na talento. Kung hindi pa rin tayo makakapagtanim ng trigo ngayong taon, mababansot ang mga higante. Hindi kayang hukayin ang lupa dito, Ginoong Lin. Kahit na hindi kayang hukayin, kailangan pa ring maghanap ng paraan. Walang pagkain. Darating ang Black Tie Tribe sa susunod na buwan para wasakin ang ating kampo. Patay na tayo. Ang mga maliliit na gray na tao ay hindi makakaligtas kahit isang araw. Dinala ni Ginoong Ling si Lifan. Hindi siya nagkunwaring may sakit ngayon. Dahil nandito na, kunin mo ang Star River Sutra. Star River Sutra. Mag-ingat ka, sobrang hindi ito stable. Ilagay sa lupa at direktang apuyin. Gaano kalalim ang pwedeng sumabog, ganon kalalim. Para mapababa ang lupa para sa mga maliit na gray na tao. Sandali lang. Kayo, kunin nyo ito para pumutok ang lupa. Kung hindi, hindi nila ito kakainin. Kahit na malakas ang tunog nitong mapanganib na mineral. Pero talagang kaya nitong pumulbos ng matigas na lupa ng bahagya. Ang enerhiyang nakapaloob sa kristal na ito ay talagang nakakatakot. Ito ay isang napakagandang pinagmumula ng lakas. At itong mga parang mga dayuhang katutubo ay ginagamit pa nga ito bilang pambato ng paputok. Sobrang sayang naman. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Kung hindi kayo paputukan, kahit pasirain ko na lahat ito, hindi pwedeng magtanim ng pagkain dito. Bakit kapag lumambot ang lupa, makakatanim tayo ng kahit ano? Kami ang mga Diyos ng pagtatanim. Sabi mo, anong gagawin natin, maghintay na lang ba tayo sa kamatayan? Yung mga natira matapos sumabog ang kristal. Parang puting pulbos ba yun? At kapag nalagyan ng tubig, bahagyang umiinit. Paano mo nalaman? Ang mga nangungunang phosphorus at potassium compounds. Makinig, agad na kolektahin ang lahat ng abo ng halaman. At ipunin ito. Kumuha ka rin ng kaunting puting pulbos. At ihalo ito sa ratio na 3:1. Bakit kailangang ihalo? Para makagawa ng pataba na makakapagpataas ng ani ng cloud weight ng 0 beses. Panghuli ng bituin, siya ng taba. Ano ang pataba? Maaari bang kainin ito, Lifan? Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Bigyan mo ako ng 3 araw. Gumuhit ng maliit na bahagi sa lupain ito. Kung hindi ito tutubo sa loob ng 3 araw, kusang aalis ako sa tribo. Okay, Babu. Tumingin ka sa kanya. Kung walang nangyari sa lupa sa loob ng 3 araw, diretso mo siyang itapon. Sige, Babu. Pumunta ka sa tabi ng ilog para kumuha ng tubig. Haluin mo gamit ang kahoy, Babu. Para sa masaganang ani. Tapos na ito. Mukhang wala namang pinagkaiba maliban sa pagiging itim. Bakit nagmamadali? Ha, hindi pa namamatay ang mga malalambot na hipo ng Kangzu. Shit, dumating na ang mga Black Tide para kumain ng tao. Ha. Kayo, kuya ng mga Wild Fang, lumampas na kayo sa hangganan. Huwag nang magpanggap, lumampas na kayo sa hangganan. Tungkol sa mga bagay na hindi ninyo matatanggap, alam na ng mga kalapit na tribo. Ang aking mga batas ay ayon sa mga alituntunin ng disyerto. Ang mga tribo na walang kakayahang magtanim ng pagkain ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng lupa. Ibigay ninyo ang kampong ito. Maaaring isaalang-alang ko na hayaan kayong magtanim para sa amin. Hanggang ako'y nabubuhay pa. Huwag kang umasa. Ako ang punong inhinyero ng agrikultura ng Kangsu. Katatapos mo lang sabihin na wala kang kakayahang mag-produce ng pagkain. Kaya hindi ka karapat-dapat sa lupa. Anyway, ano ngayon? Gusto mo bang makipag-away sa akin? Ang mga taong may sibilisasyon ay nagsasalita, hindi nakikipag-away. Dito, makakapagtanim tayo ng mga butil. At tiyak na magiging masagana ang ani. Ha.
Buwisit, ang lupain na ito ay kasing tigas ng bato. Kung makakapagtanim ka ng kahit ano, kakainin ko ang lupang ito. Li Fan, nagwawala ka na. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama sa pustahan. 7 araw. 7 araw nga. Dito mismo sa tinatawag ninyong lupain ng kamatayan. Sa loob ng 7 araw, hindi lang ako makakapagpasibo ng mga buto, kundi makakapagpatubo rin ako ng isang lupain na pwedeng anihin. 7 araw ng anihan. Ang mga pananim na may pinakamabilis na siklo ng paglago. Kailangan ng 3 buwan. Kung hindi mo kayang gawin ito. Kung hindi ko kayang gawin, hindi. Gamitin ninyo ang inyong mga kamay. Agad na umalis ang mga kang. Ang teritoryo ay sa inyo. Li Fan, wala kang karapatang magpasya para sa tribo. Wawasakin kita ngayon, baliw ka. Maniwala ka sa akin. Isang beses, mayroon akong 10,000 paraan para patayin sila. Ngunit ang pagtatanim ay ang pinakamarangal na paraan. Sa loob ng 7 araw, kahit na ilibing mo ako sa lupa, hindi ka makakapag-ani ng ani. Pinatay mo ang lahat. Sige, bibigyan kita ng 7 araw. Sa paglubog ng araw pagkatapos ng 7 araw. Kung hindi ko makikita ang ani, aking aayusin kayo ng personal. Sama-sama tayo, tribo. Sana magawa mo talaga iyon. Tatay, sandali lang. May mga huling salita pa. Ilang halaga pa ang natitira sa Star River Scripture? Siguro may isang malaking supot pa. Bakit mo tinatanong yan? Ngayon, masyadong mababa ang temperatura. Masyadong mabagal ang paglaki ng mga halaman. Abu, tawagin mo ang mga tao mula sa katabing Yanja clan. Bakit mo sila kailangan? Sila'y bobo tulad ng bato. Wala silang alam kundi ang bumangga sa mga bagay. Hindi sila makakagawa ng maselang trabaho sa bukirin. Kailangan lang natin silang bumangga sa mga bagay. Maghuhuk ako ng isang tunel sa ilalim ng lupa. Gamit ang zinc alloy para sa heating system sa lupa. Magkakaroon din ako ng isang greenhouse. Li Fan, tinawagan ko sila. Pinuno ng angkan ng Yanjia, si Titan. Mag-ingat ka. Ang utak nitong taong ito, puro bato lang ang alam. Ikaw ang mahina sa lahi mong ito, ang soft crab. Nagsabi ka ng malaking negosyo sa gitna ng gabi. Kung hindi dahil kay Ling. Matagal na kitang pinagsasampal sa lupa. Tinawag ko kayo dito para maghukay. Huhukayin mo ako, ang kagalang-galang na pamilya ng yan para sa putik. Umalis ka, Ling. Wala itong kinalaman sa iyo. Kami ng pamilya ng yan ay mga likas na mandirigma. Hindi ito tungkol sa mga manggagawa na nag-uukit ng mga butas. Ngayon, kung hindi ka makapagbigay ng isang paliwanag na makakapagpasaya sa akin, sisisihin kita at magiging abo ka. Huwag kang magalit, tanungin kita. Bakit ang lahi niyong Yanjaya ay palaging namamatay sa lamig at gutom tuwing taglamig? Dahil malalaki kami. Kaya't madalas kaming namamatay. Kumak ka ng kumakain pero wala namang balahibo para panlaban sa lamig. Tama iyan. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagpipilian. Tumulong sa akin maghukay ng hukay. Pagkatapos ng 7 araw, siguraduhin kong may pagkain kayo ng buong taglamig, ang buong tribo ng Yanjaya. At ngayong gabi, magagawa ko na. Na maranasan ninyo kung ano ang tawag na init. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Hindi niya naiintindihan. Kasing liit lang ng walnut ang utak niya. Naghahanap ka ng gulo. Nakatitig ang Titan. Anong balak mo? Pahiram ng tubig mo. Anong balak mo? Liksat, ano ito? Ito ay tinatawag na steam power. Kayo ay para lang nakikinig dito bilang isang paputok. At ako, ay kayang gawing matatag na kapangyarihan ang kanyang pinsala. Ngayon sabihin mo sa akin, handa ba kayong maghukay? Gaano kalalim ang hukayin? Ito ang pinakabobo kong ginawa sa buong buhay ko. Ako ang pinuno ng clan ng Flame Armor, na nakikisali sa pagtangay ng balahibo ng ibon. Pakililinaw lang, hindi tayo nangunguha. Kami ay tumutulong lang sa paglilinis ng keratin layer niya. Huwag kayong magsalita, lalabas na siya. Diyos ko po. Hindi maputol ng kahit anong kinudkod niya. Napakabilis ng takbo. Paano mo siya nahawakan? Sobrang brutal ng pagkakahuli mo. At puno ng dugo, hindi makalusot sa pagsusuri. Ako pa ang pinakamabait. Ano ba talaga ang ginawa mo? Isang simpleng maliit na laruan. Kung ang bagay na ito ay aktibo sa gabi, at umaasa sa tunog ng hangin para sa lokasyon. Ito ay nagpapakita na ang kanyang pandinig at paningin ay labis na sensitibo sa malalakas na stimuli. Tama ba? Pero ano ang magagawa ng buto mo? Titan, nakita mo ba ang malaking putik sa ilalim ng bangin?
Nakita mo, iyon ay dumi ng laso na palaka. Sobrang mabaho. Kailangan mong gamitin ang lahat ng lakas mo mamaya. Ihagis mo ang buto patungo sa harapan ng malaking kahon. Ihagis mo ng mabuti ang buto. Isa lang ang ihahagis mo. Akala mo anong bagay siya. Tapos na. Huwag kang mag-aksaya ng salita, babu. Nasa iyo na ang turno. Anong balak mo? Ayoko pumunta. Masasaktan mo si babu. Huwag kang mag-alala, lahat ay nasa plano. Tumawag si babu ng 2 beses. Kailan siya darating para itapon? Makinig sa aking utos. Ngayon na, itapon na. Itapon. Tuloy na. At pagkatapos, takpan ang mga mata. Buksan ang bibig. Takpan ang mga tainga. Nagliliyab ng mga bituin, shock bomb. Perpektong tama. Nahulog siya. Hindi ko akalain na mapapatay ko ang pinakamataas na manghuli. Bumaba na ako para kunin ang mga napanalunan. Sobrang laki, si Li Fan, ang balat niya ay sobrang kapal. Baka hindi kayanin ng kutsilyo ko. Anong papatayin ko? Sabi ko, tayo ay mga sibilisadong tao. Paano mo ito kukunin? Hindi mo ba siya makakausap, Devi? Dito na pumapasok ang isang kaalaman sa biyolohiya. Tingnan mo, dumating na ang taglagas. Kahit ang mga ahas ay nagpapalit ng balat. Ang mga malamig na dugo o kalahating malamig na dugo ng mga ibon. Bago magpalit ng panahon, nagpapalit din sila ng keratin layer. Yung pinakamatibay na bagong balat na ginagamit para sa taglamig ay lumago na sa loob. Malapit nang mahulog ang lumang balat na ito sa labas. Kaya hindi namin siya sinasaktan. Tinutulungan namin siyang maligo. Titan, gawin mong mas malakas at pantay. Huwag mo akong papagupitin. Kunin mo yung ugat sa dulo. Gawin mong mabilis. Mawawala na ang bisa ng pampamanhid. Huwag nang iluwa, babu. Halika, tulungan mo ako. Tiisin mo ang baho sobra. Mas mabaho pa kaysa pataba. Nagawa ng maayos, di kalidad. Napakaganda ng liwanag. Perpektong akma sa pamantayan. Naisip mo na ang naiisip ko. Ang tagapaghatid ng kalikasan. Babalik tanaw ako sa sinabi ko kanina. Hindi ka pala isang walang kwentang tao. Maaaring ikaw talaga ang pagbabago para sa kangklan. Huwag ka munang magmadaling magpasikat sa akin, Mago. May geothermal energy. May pataba. Mayroon na tayo ngayon. Babalik tayo para gumawa ng mga milagro. Teka, hintayin mo ako. Hindi ko maalis ang aking binti. Hahaha, itigil mo na. Itayo ng Titan ang piraso ng membran na ito. Ipinako sa paligid gamit ang itim na mga pako. Walang dapat na tumagas na hangin. Ihatid ang mga tao mo. Ibigay mo sa akin ang Star River Composite Cup at ibuhos mo ito. Bago magliwanag ang araw, gusto kong makita ang mga buto na nakatanim. Para sa masaganang ani, mga kapatid, tara na. Palakihin mo ang dami ng zinc alloy sa underground boiler room. Kailangan ko ng temperatura. Sobrang init. Ayos na ito. Ito ang tinatawag na greenhouse effect. May temperatura na. Mayroong pagsabog ng nutrient mula sa mga bituin. Sa ilalim ng espesyal na gene ng halaman sa ibang planeta. Ipakita mo sa amin, pinuno, kung nagsimula na bang kumain ng lupa ang mga tanga na iyon. Hindi ito possible. Mabilis, bumalik at iulat kay sa ulayang. Ikaw ang tunay kong ama. Gumagawa ako ng lupa buong buhay ko. Never pa akong nakakita ng palalong trigo na ganito kalakas. Paano napahanga si Li Fan? Ng aking talento. Handa akong ialay ang sarili ko. Maliit na masungit na dila. Hindi na maghihintay hanggang 7 araw. Nakikita nila ang magandang lupain na ito. Siguradong magwawala sila. Huling ngayong gabi, lalabas na ang pangunahing puwersa ng Black Tide Tribe. Alam kong alam mo na. Kaya bakit ka pa nagiging kalmado? Ang pagtatanim ay para lang masolusyonan ang problema sa pagkain. Kasabay nito, ipinapakita ang lakas. Pero ang depensa sa mga bunga ng pagtatrabaho. Ang kailangan ay ang katotohanan. Katotohanan. Para sa malaking katotohanan. Tinawag ni Titan ang iyong pinakamalakas na kapatid. Hindi na tayo maghukay. Pupunta tayo sa paghahabi ng bakal. Mahilig ang Black Tide Tribe sa Night Raid, di ba? Ngayon, magtuturo ako sa kanila ng leksyon.
Ipabatid mo sa kanila na ang laman at dugo ay isang biro. Nandito si Abu. Sabi mo, dalhin mo ang iyong mga kapatid sa bodega. Kunin mo lahat ng mga lumang bakal. At ang natitirang mga bituin, ilabas mo lahat. Gusto kong hawakan ang bituin na steam crossbow. Hahaha, Itay. Lahat ng mga lumang bakal na gusto mo ay nandito na. Ganito lang ba ang mga kang na nagsimula sa pangangalakal ng basura? Hindi maabot ng kapal na ito ang gilid ng mataas na presyon ng singaw. Kailangan ng pumutok ang baril. Maging kontento ka na, ang kang ay hindi magaling magpanday. Itong mga ito ay dating pinambili mula sa ibang tribo gamit ang mga butil. Kung gagamitin mo ang mga sirang ito laban sa pangunahing puwersa ng Black Tide Tribe, anong problema sa mga sirang bagay? Basta nananatili ang mga batas ng pisika. Kahit basura, pwedeng maging katotohanan. Sabi ni Titan, tawagin mo siya para magtrabaho. Nandito na. Parang hininga na, Lifan. Sabi ko na sa simula, tama na ang paghukay ng putik. Hindi kami marunong magpanday. Bakit ka nang gugulo sa maliliit mong bagay? Gusto kong maging tao kayong pangpindot ng karne. Anong pangpindot? Naiintindihan ba? Itset, para kang pag-ung-a. Isang grupo ng mga mangmang. Ihampas ng Titan ng buong lakas, pataguhin. Ayos, ito ang kailangan na lakas. Si Babu ay kasama ang iyong maliit na gray na kapatid. Durugin ang Galaxy Core hanggang maging pulbos. Idagdag ang tubig at haluin hanggang maging paste. Tandaan, gumamit ng malamig na tubig. Bakit mo tinatanong? Hanapin ang pinakamatibay na buto ng mabagsik na hayop sa imbakan. Dapat ito ay may butas. Mas makapal, mas maganda. Gamitin ang buto na kutsilyo para linisin ang loob. Gusto mong gumawa ng armas? Bilisan mo, hindi ba kumain si Titan? Sobrang laki ng toleransya. Ano ang toleransya? Ibig sabihin, nabangga ng mali, ulitin mo. Narito na. Tatay, natatakot ako. Hahaha. Wala pang 7 araw. Pero hindi na ako makapaghintay na kunin ang aking teritoryo. Tapos na, lahat ay tapos na. Lahat kayo tumahimik na. Kawalang-galang ka, kuya ng mga ngipin. Sabi ng 7 araw. Ito pa lang ang 3 gabi. Hahaha. Patakaran. Sa gubat, ang patakaran ay kung sino ang may malaking kamao, siya ang masusunod. Sabi ng tao ko sa akin. Kayo'y nakagawa ng isang kubol na kaya magliwanag. At may tumubong trigo sa loob nito. Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ninyo. Pero mula ngayon, ang mga butil na ito, pati na ang inyong buhay, ay akin na rin. Gusto mo ng pagkain? Sige, kunin mo na sarili mo. Pero kailangan kitang paalalahanan. Ang pagnanakaw ng gulay ay may kapalit na halaga. Sa harap ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Mga mandirigmang mula sa Black Tide, sumugod na kayo. Sama-sama tayo, sa diksyonaryo ng kontratista. Tanging overtime lang. Walang pagtakas. Kuryente sa dalampasigan. Ano ang ibig sabihin ng kuryente na naputol? Ang mga mata ko. Bakit umarangkada ang araw? Isara ang mga mata. Makinig gamit ang tainga. Ibigay mo sa akin ang pagputol. Itong grupo ng mga malalambot na hipon. Magandang ideya sa pandinig. Bumuga ng apoy. Ano itong bagay na ito? Sobrang lakas ko. Magpatuloy sa paglalagay. Huwag tumigil, ang saya talagang magpukpok. Hindi ito possible. Huliin ang hari bago ang mga tauhan. Bata, mamatay ka na. Nagbago na ang panahon ng malalaking tao. Hindi ako babalik. Pinuno, mabilis, umatras. Nanalo na tayo. Ah, ikaw ang Diyos ng digmaan. Kapatid Lifan, mula ngayon, kung saan ka tumuro, doon babagsak ang aking asawa. Huwag mag-alala, may mga babagsakan ka pa sa hinaharap.
Talagang nagawa mo ito. Sabi ko na, ang mga taong sibilisado ay may pagpapahalaga sa kahusayan. Tara, tingnan natin ang ating greenhouse. Ang laban ay simpleng libangan lamang. Ang paggawa ng infrastruktura ang tunay na mahalaga. Lahat ng trigo ay namulaklak na. Salamat, Depeng. Salamat sa pataba. Salamat kay Lifan, ang dakilang Ginoo. Mas malaki pa siya sa aking braso. Diyos ng pagsasaka. Tanggapin mo ang aming pagbati. Huwag nang magbaw, agad na tayong maghanda para sa anihan ng taglagas. Malapit nang matapos ang araw. Samantalahin ang mataas na temperatura sa greenhouse. Ngayon ay tatanggalin na natin ang unang batch ng mga butil. Magkakaroon tayo ng salu-salo sa gabi. Sige mga kapatid. Trabaho na, ito ang mga pangunahing hakbang. Mga pangunahing hakbang. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para magdiwang. Nakaharap tayo sa isang nakamamatay na hadlang sa proyekto. Hindi ba't naitanim na ang mga butil? Napalayas na rin ang mga black tide tribe. Tingnan mo ang boiler sa ilalim. Ang antas ng tubig sa geothermal circulation system. At ang mataas na halumigmig sa greenhouse ay nangangailangan ng napakalaking reserba ng tubig. Yung 2 tuyo na balon sa kampo. Naiubos na ito kagabi. Ang pinakamalapit na pinagkukunan ng tubig ay 0 kilometro ang layo sa ilog ng buwan. Ngunit nasa gitna ang itim na bato. Mas matigas pa ang mga bato roon kaysa sa bakal. Dati, umiikot kami para kumuha ng tubig. Kailangan ng 1 araw para sa idaong pabalik. Napaka-primitive ng pagkuha ng tubig. Kailangan nating kunin ang tubig mula sa ilog ng buwan. Diretsong dalhin sa kampo. Kailangan pang tumawid ng 0 kilometro sa Black Rock Ridge sa ulan. Kahit patayin pa nila ang lahat ng maliit na gray na tao, hindi nila maukit ang Black Rock Ridge kahit 10 taon. Sino ba ang nagsabing gagamitin ko ang mga maliit na gray na tao? Pero kahit na malakas ang mga titan, ayaw nilang gawin ang mga ganitong maselang na trabahong sibil. Nagalit na sila nung nakaraang gabi nang mag-ihaw na sila. Paano mo sila mapapaniwala na maghukay ng 0 kilometro ng bato? Sa mundong ito, wala ni isang manggagawa ang hindi mapapaniwala. Kung meron man, yun ay dahil hindi sapat ang sahod mo. Maikling ang lutuing ni Abu. 1.0, alisin mo na ang balat ng mga yamang iyon. Ginisang bato ang dinurog at dinala. Lifan, anong niluluto mo? Bakit ang bango? Ang unang mangkok para sa pinakamagaling na babaeng mandirigma ng aming lahi. Bata, bigyan mo rin ako ng isang palayo. Gusto kong kumain. Tumulong ang mga tao ng aming lahi sa laban kagabi. Ano namang masama kung kakain ako ng 1 beses? Nabayaran ko na ang pagkain kagabi. Ito ang bagong proyekto ngayon. Titan, bro. Gusto mo bang kumain ito sa bawat pagkain sa hinaharap? Sapat at walang limitasyon. Ano ang gusto mong ipagawa sa amin? Pumatay sa pugad ng mga black tide. Ang pagpatay ay hindi sibilisado. Pumunta kayo sa ilog ng buwan na pilak. Maghukay kayo ng 0 kilometrong kanal. Dumaan sa Black Rock Ridge. Diretsong dalhin ang tubig sa aking boiler room. 0 kilometro na dumadaan sa Black Rock Ridge. Sobrang baliw mo, ang bato sa Black Rock Ridge ay tinatawag na Star Iron Rock. Mas matigas pa ito kaysa sa Black Iron Wood. Pinapagawa mo kaming maghukay gamit ang kamay. Hindi ko magagawa eh. Akala ko pa naman na ang lahi ng Yanjaya ay ang pinakamalakas na lahi sa kontinente na ito. Hindi ko akalain na hindi nila kayang hawakan kahit ilang bato. Sige na nga, baka pwede kong tanungin ang mga tao mula sa Lingyan o Yanwen kung gusto nilang gawin ang sabaw na ito. Mukhang kailangan na lang itong ibuhos para pakainin ang mga mahabang hayop. Wow, ang tatay ko. Hindi pa ba sapat? Pero pangit ako. Sinasabi ko na, sa loob ng 0 kilometro, pinakamabilis ay 1 buwan. Hindi kailangan ng 1 buwan. Bago magtakip silim ngayon, gusto kong makita ang tubig na dumadaloy sa kampo. Imposible, talagang imposible. Kaliwa, kaliwa, lumihis ng 3 sentimetro. Bakit hindi ka tumitingin, matangkad? Tumahimik ka, ikaw na daga na kulay abo. Kapag tinawag mo ulit, ipapasok kita sa puwit. Ay naku, masyado kang mababaw. Sabi ni Ginoong Lee, dapat umabot sa 2.5 metro ang lalim. Babawasan kita ng 1 mangkok ng lugaw na karne. Bawasan mo ng lugaw na karne, maglakas loob ka. Talagang pinaniwalaan mo silang parang isang shield machine.
Ito ang tawag sa optimal na paggamit ng mga resources. Ang mga clan Yanjia ay may ganap na kapangyarihan. Pero kulang sila sa katumpakan at direksyon. Kahit na mahina ang mga maliit na gray na tao, pero napaka-sensitive nila sa pakiramdam ng lupa. Sila ay likas na pinakamahusay na mga surveyor. Ito ay tinatawag na kombinasyon ng soft at hard skills. Anong nangyayari? Dahil sobrang tigas ng pangunahing minahan ng singtian. Hindi talaga ito mabubutas. Nasira pa nga ang martilyo. Ngayon, talagang hindi na makakatukla si Li Fan. Isa ito sa pinakamalakas na mineral sa Kangtong Star. Hindi kayang sirain ng karaniwang lakas. Tapos na, tapos na. Wala nang lugaw na may karne. Sabi ko na, hindi na matutuklasan pa. Hindi ito kayang solusyonan ng tao lang. Kahit pa dumating ang itim na alon na dragon mula sa Black Tide, kailangan pa rin itong masira ang mga pangil. Hindi masisira ng pisikal na lakas, dahil hindi ninyo alam kung ano ang tunay. Ang tunay na pisikal. Yung boiler sa kampo ni Papa. Ngayon, sino ang nakatingin? Malakas ang apoy ng maliit na kulay abo na grupo 12. Agad magpadala ng tao pabalik. Kunin ang 0 piraso mula sa boiler. Sa estado ng mataas na temperatura, ang zinc alloy. Balutin ito ng huling balat ng hayop. Ipadala agad sa pinakamabilis na paraan. Tatay, kailangan mong pasabugin siya. Walang silbi. Ang kapangyarihan ng hiyas ay hindi kayang pasabugin ang bituin na bakal. Sino ang nagsabing kailangan kong pasabugin? Titan, ipakalat ang mga tao mo. Lumayo ng 50 metro. Ihagis sa ilalim ng pader na iyon. Magpahanay ng isang linya. Ganitong ito lang ang inihaw na bato. Li Fan, niluluto mo ba ang bato? Ngayon na. Ang tubig mula sa Zero Silver Moon River ay nasa likod nitong pader na ito. Tama, di ba? Hindi higit sa 2 metro ang kapal. Pero ito ang panlabas na patong. Hindi namin ito mababasag. Ito ang Star River Crystal Wall. Paano mo maaring basagin ito? Hindi kailangan basagin. Kailangan nating hayaan itong pumutok ng mag-isa. Ano ang balak mo? Ang payat-payat mo. Tingnan mo kung ano ang tinatawag na thermodynamic dimensionality reduction attack. Buksan mo ako. Umalis lahat, umalis. Namula na, namula na. Aba, Diyos ko. Ito ba ang sinasabi mong pisika? Ang pisika ay ang pag-unawa sa mga batas ng pag-ikot ng mundo. May sugat ang kamay mo. Kaunting sugat lang. Palitan ng 0 kilometrong linya ng buhay, malaking kita. Si Gino ay dumating na ang tubig. Haha, 0 kilometro araw-araw na lugaw na karne. Sapat na. Ang sarap talaga. Stable ang sistema ng geothermal. Sapat ang supply ng tubig. Kaya rin ang produksyon ng pataba ay kayang sundan. Maaaring na ngayong simulan ang ikalawang yugto ng pagpapalawak ng greenhouse. Hindi mo ba napansin? Limitado lang ang bilang ng mga maliit na anino. May hangganan din ang lakas ng mga pamilya ng sunog. Kapag lumaki na ang sakop ng taniman sa 0 hektarya o 100 hektarya. Sa tulong ni Babu, ang maliit na demonyo na 30 sentimetro. Kahit pamamatay silang lahat sa lupa, hindi pa rin nila mapantayan. Ibig mong sabihin ay, ang mga medikal na sundalo, nasaan na sila? Nadapa si Ye. Bitawan mo ako, kaya ko pa. Tatay, hindi ko na kaya. Ang DC sa aking likod ay lumobo na parang nakalabas na pangsabog. Mas mabilis pa ang pagtubo ng trigo sa bukirin kaysa sa amin mag-harvest. Ang mga kamay ng mga magkakapatid ay naputikan na ng alikabok. Ha. Ang ani sa malaking taniman ni Li Fan ay tunay na isang himala. Pero naabot na nila ang kanilang limitasyon. Ang mga tagapagtanggol ng Kangklan ay tumulong na rin sa pagtatanim.
Pero hindi pa rin nila nakakaya. Kung magpapatuloy pa ito at hindi tayo mapapatay ng Black Tide Clan, tayo mismo ang mauubos sa pagod. Hindi kailanman makakamit ang pag-angat sa klase gamit lang ang lakas ng tao. Agad na itigil ang trabaho ang lahat ng kasamahan. Tatay, kung titigil tayo sa trabaho, masisira ang mga trigo sa lupa. Mula ngayon, itapon niyo ang mga sirang pang-ani at panghukay. Itapon ang mga sirang pang-ani at panghukay. Tapos na ang panahon ng pag-aani gamit ang 2 paa at 2 kamay. Paano tayo mag-aani ng trigo kung walang pang-ani? Kakagatin ba natin? Gamit ang teknolohiya, syempre. Busog ka na ba? Kakatapos lang niyang uminom ng ikalimang palayok ng lugaw na may karne. Nakahiga siya sa plaza para magpahinga. Pumunta sa plaza. Ngayon, gusto kong ipakita kay Kang Kyong ang isang maliit na bahagi ng mabigat na industriya. Nakakagulat. Tumayo na at magtrabaho, ay naku. Ano ang bundok ang sinimot ni Li Fan ngayon? Ngayon, hindi tayo magbubungkal ng bundok. Sumama ka sa akin sa basurahan sa likod ng tribo. Bakit tayo pupunta sa lugar na ito? Kayo ang hindi marunong tumingin ng halaga. Ano ito? Ito ay mula sa ilang daang taon na nakalipas. Mula sa malaking tribo sa Hilaga na naligaw dito. Ang bigat ng shield ng tank. Kung hindi kaya dalhin, itatapon na lang dito. Sayang ang shield ng tank. Natural na mabigat na gulong ito. Titan, dalhin mo itong 4 na bakal na piraso pataas. Mag-ingat ka, huwag masira. Salamat. Bakit mo kailangan itong bakal na kaldero? Hindi mo rin ito makakain. Ito ay tinatawag na gulong. Pumunta si Babu para kumuha ng ilang pinakamakakapal at pinaka-flexible na bakal na baging. Ling, ipahiram mo sa akin ang iyong lumang espada. Ipasok ang bakal na bola sa butas. Sagad sa magkabilang dulo. Magpakatatag ka. Yung kawad na bakal na vinyas. Binabad sa hayop na mantika para gawing sinturo ng makina. Li Fan, ano ang plano mo? Gumawa ng isang hayop na may 4 na paa na tatakbo. Pumunta sa water channel, no? 2, tanggalin mo yung backup na Xinghi boiler para sa akin. Ilipat sa frame na ito. Sa loob ng boiler na yun ay may mga hiyas na nakatago. Kung sakaling sumabog, anong kwento pa dyan? Kung sasabihin mong umalis ka, umalis ka. Nakasetop na ang makina. Itong bakal na kabayo ay makakatulong sa amin na mag-ani ng trigo. Hindi ito tinatawag na bakal na kabayo. Ito ay tinatawag na Kangki No. 1 Galaxy Steam Tractor. Tawag dito ay tagapag-ani. Wala siyang mga binti. Malalaman niyo agad kung paano siya gumagalaw. Mga ginoo at ginang. Saksi sa kasaysayan. Si Abu ay naglalagay ng kryptonite alloy. Bakit wala siyang reaksyon? Nasira ba ito? Li Fan, bumaba ka na. Sobrang taas ng pressure. Tumayo ka. Gumagalaw siya, gumagalaw siya. Ha ha ha. Nakita mo ba? Ito ang sigaw ng industriya. Buksan mo ang pinto ng greenhouse para sa akin, Haitan. Oh. Paano ito posible? Isang himala, ito ay himala. Diyos ng bakal. Iyan ay hindi kumakain at hindi napapagod. Sukdulang magsasaka. Ikaw ang Diyos ng makina. Ipinahayag ko ang aking kagustuhan na ituring kang walang hanggan na Diyos ng mga dayuhang magsasaka. Diyos ng makina. Diyos ng pagsasaka. Ganitong kapangyarihan. 10 minuto lamang. Sapat na para sa 2 ektarya. Mga maliit na tao. Dapat sana ay 3 araw at 3 gabi. Ay natapos na ang pag-aani ng trigo. Nanilinis ng maayos ni Li Fan gamit ang traktora. Sarap. Ano bang nangyari kay Li Fan? Nabighani ba siya sa magaspang na ganda ng makinang ito? Na-shock ba siya?
Hey, bakit ka lang nakikipag-usap, hindi ka kumikilos? Mula ngayon, ikaw ang pangunahing haligi ng aming angkan. Ang nasa isip mo, sa hinaharap, ang aking espada ay para lang sa'yo ipaputol. Sabi na natin yan, ha? Ako ang boss dito. Sa hinaharap, ikaw ang magtatrabaho ng maraming mabibigat na gawain, bahala ka. Mabuhay ang lahat ng Diyos. Mabuhay ang traktor. Kapitan, tingnan mo dyan. Gumagawa ang lahi ng Kang ng malaking gulo. Hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganitong amoy. At nararamdaman ko ang amoy ng pagkain. Sobrang dami ng pagkain na nakakagalit. Ang pagkain sa taglamig ay parang pera. Hindi kayang protektahan ng lahi ng Kang ang ganitong karaming magagandang bagay. Bumalik ka at ipagbigay alam ito sa matandang pari. Hindi na maganda ah. Sumabog ang traktora. Hindi sumabog. Pumutok ang bodega ng butil. 4 na bodega ang nagkaaberya. Ngayon, puno ng mais ang lupa. Nasaan si Titan? Hindi ba siya dapat nagdala ng tao para kumain? Kahapon, kumain siya ng 200 na steam buns. Ngayon, nakahiga siya sa plaza, nakagigilid at nagsusuka. Mga kapatid ng pamilya yan. Lahat ay sobrang busog at hindi makagalaw. Nagtatanim kami. Diyos ko, mag-isip ka na ng solusyon. Sobrang dami ng pagkain na nakatambak ay pwedeng mabulok. At pwede pang makaakit ng mga hayop. Mas malala pa rito. Baka naamoy na ng mga tribo sa paligid. Magandang naamoy. Kahit na naitaboy ang Black Tide Tribe. Maraming gutom sa disyerto. Lahat ng tao namin ay abala sa pagtatanim at pag-ukit ng bakal. Walang sapat na puwersa para sa depensa. Mahabang taglamig. Masyadong pasibo ang depensa. Lin, alam mo ba na sa isang tiyak na yugto ng pag-unlad ng industriya? Ano ang pinakakulang? Anong mga hilaw na materyales? Kailangan nating gumawa ng tren. Kailangan nating gumawa ng airship. Kailangan ng bagong Singtai ore at Swan Hui stone. Sa ilalim ng butas na ito, wala kaming kahit anong dumi. Pero meron sa ibang tribo. Gusto mong gamitin ang pagkain para palitan. Hanapin mo man, hindi na kailangang maghanap. Sila na mismo ang nagdadala sa pintuan namin. Kapitan, ang mga bantay ng Yanjia clan ay palamuti lang. Huwag magpadalos-dalos. Panatilihin ang pagbabantay ng kanlurang hangin. Kakaiba ang mga Kang tribe kamakailan. Narinig kong gumawa sila ng mga bakal na halimaw na naglalabas ng usok. Kahit ang mga wild fang ng Black Tide Tribe ay nabalian ng mga binti. Tiyak, yung mga tanga ng Black Tide Tribe na walang iniisip kundi ang lakas. Paano sila makakapantay sa atin, ang Windpulse Tribe? Tiyak, yung mga Black Tide na mga hangal na puro muscles lang ang iniisip. Paano sila makakatapat sa amin, mga Wind Tribe? Sa mundo ng martial arts, ang bilis ang panalo. Kapag nakuha na namin ang pagkain, tumatakbo na kami agad. Yung mabigat nilang bakal na mga halimaw, hindi pa nga makakain ng aming utot. Huwag na magpaligoy-ligoy, hanapin na ang imbaka ng pagkain. Kapitan, hindi ba ako nananaginip? Ang dami ng pagkain na ito. Huwag magpakatanga, kunin ang bag. Punuin ito at umalis na. Walang dapat magpanik. Bumisita lang tayo. Bakit kayo nandito sa aking supermarket sa gitna ng gabi? Hindi man lang kayo dadaan sa cashier para magbayad. Ikaw si Lifan. Narinig ko na gumawa ka ng kakaibang armas. Pero ano ngayon? Kahit gaano pa kalakas ang armas mo, hindi ka namin matatalo. Mga kapatid, dalhin nyo ang pagkain. Umalis na tayo. Uwi sila. Bumawi kayo, huwag magmadali. Hayaan silang tumakbo ng kaunti. Ay naku, ano bang klaseng bagay ito? Anong nangyayari? Hindi ko maalis ang paa ko. Ipinapakilala ang mga espesyal na produkto ng giksing. Sanga ng puno ng kiansi, pinagsama sa pulbos na zinc alloy at pinakuluan. Industrial grade na malakas na patibong para sa daga. Espesyal na lunas para sa iba't ibang magarbong kakayahan sa paglipat. Ikaw ay masama. Ang kasamaan ay pasaporte ng mga masama. Ang kabutihan ay epitaph ng mga mabuti. Ano man ang gusto mong gawin, gawin mo. Ang angka ng Windpulse ay hindi kailanman magmamakaawa. Sino ang nagsabing papatayin ko kayo? Ang ganitong uri ng talino sa liksi ay napakataas. Sobrang sayang naman kung papatayin ito. Isang seryosong pag-aaksaya ng yaman ito. Ano bang pinakain mo sa akin? Masarap ba? Ang sarap.
Gusto mo bang kumain ito araw-araw? Kumain ka nito sa bawat pagkain. Ano bang gusto mong gawin? Ang aming angkan ng Wen Pulse ay hindi kailanman magiging alipante. Huwag kang magbulaan, si Lee ay isang tao. Lagi akong sumusunod sa batas at tama ang aking negosyo. Gusto kong pumirma ng isang kontrata sa inyo para sa serbisyo. Aayusin ko kayo. Tama, ako ay maghahanap ng trabaho. Nakita ninyo, sobra na akong pobre, ang tanging natitira ay pagkain. Pero kailangan ko ng iba pang bagay. Anong bagay? Ang pulang mata ng Yanwen clan. Ang Singtai Or sa kailaliman ng teritoryo ng Yanjia clan. At ang Swanhui Stone ng Lingyan clan. Kayo ay mabilis. Hindi kailangang makipaglaban. Hindi kailangang magsakripisyo. Kailangan nyo lang gawin ang isang bagay, maghatid ng pagkain. Ano ang ihahatid? Ang pagkain ay ang aking mga supply. Ihatid nyo ito sa ibang tribo sa pinakamabilis na paraan. At ibalik ang mga mineral na kailangan ko. Bibigyan ko kayo ng base salary at komisyon. Sa bawat paghahatid, maaari kayong kumuha ng 0% ng pagkain bilang kabayaran. Tuwing Pasko at Bagong Taon, may bayad na bakasyon at 5 benepisyo. 10% ng leader, sapat na iyon para sa buong tribo na makakain ng isang taon. Talagang hindi mo kami papatayin. At bibigyan mo kami ng makakain. Hindi ko lang kayo papatayin. Ipinapakita ni Abu ang ating mga Diyos na kagamitan. Narito na, narito na. Leader, tingnan mo iyon. Ang ganitong streamlined na disenyo ay makakapagpababa ng hangin na hadlang habang kayo ay tumatakbo ng mabilis. Ang panlabas na bahagi ay gawa sa pinaghalong buto ng higanteng hayop at tanso na lumalaban sa panginginig. Kahit na kayo ay mahulog mula sa bangin, hindi mababasag ang bag na ito. At ang pinakapuso nito ay ang Micro-Galaxy Temperature Control System. Kahit na nasa labas ay 50 degrees o malakas na snowstorm, basta't ilagay ang pagkain sa loob. Kapag naipadala na ito sa kamay ng kliyente, ito ay mananatiling mainit. Subukan mong isuot. Sobrang komportable. Hindi pa ito tapos. Isuot mo ito. Simula ngayon, hindi na kayo mga palaboy sa kagubatan. Kayo ang pinakamataas na propesyon sa kalangitan. Kanki ang delivery rider. Kanki ay Code Yellow Knight. Lifan, baka masyadong nakasisilaw ang kulay ng damit mo. Madaling mapagkamalan kang target ng mga wolf fang beast sa kagubatan. Kailangan nakakasilaw. Ito ang tawag sa pagkakakilanlan ng tatak. Gusto kong gawing ang kulay na ito. Ang pinakakahanga-hangang kulay sa langit. Kapag nakakita ka ng dilaw na helmet, alam mong nagdadala ng pagkain. Dumarating ang Diyos ng kayamanan. Sino ang tatangkang sumira sa kanila? Para bang nakikipag-away sa akin? Ang mga tao ng Zhongwei ay handang magsilbi kay Ginoong Li ng buong puso. Sa mga panganib at pagsubok, tiyak na matatapos ang misyon. Hahaha, ang saya-saya. Dapat isuot din ninyo, Jaifeng. Magsisimula na ang training mamaya. Leader, talagang wala nang makain. Kung wala na talagang magawa, mang-agaw na lang. Hindi naman pwedeng mamatay sa gutom. Ah, may isang bagay na mabilis na lumalapit sa atin. Ito ay isang dilaw na halimaw. Maghanda sa laban. Bakit kayo narito, mga Wine Pulse tribe? Gusto niyo bang mamatay? Bakit kayo sumisigaw ng ganyan? Ako ay kumakatawan sa Kang tribe. Si Li ay narito para magdala sa inyo ng init. Ang basura ng Kangzu ay nagdadala ng init. Ano ito? Siomai at lugaw na may karne. Sabi ni Ginoong Li, ito ay mga sample na pagkain. Libre, libre. Masarap. Masarap, sobrang sarap. Meron pa ba? Meron, sabi ni Ginoong Li. Palitan ng tanso. Kahit gaano karami, meron. At libre ang delivery sa bahay. Kahit anong panahon, yung tanso hindi naman nakakain. Palitan na agad. Bumalik ka at ilabas ang lahat ng tanso mula sa bodega.
Si Ginoong Li ay tunay na isang tao ng Diyos. Akala ko hindi siya makikipaglaban. Ngunit kaya pala niyang makuha ang gusto niya ng walang laban. Ginoong Li ang batong Suanhui. Nasa Ginoong Li na. Dumating na ang tanso. 10 sasakyan lahat. Sinabi ni Ginoong Li na ang angkan ng mga espiritu. Gusto nang kunin ang kanilang mapa ng kapangyarihan. Kapalit ng isang kahon ng lumang asim na beef noodles. Salamat, Ginoong Babu. Gumamit ka ng manto para makuha ang pinakamahalagang mineral sa buong Kangtong Star. Huwag mo akong gawing parang isang mapanlinlang na negosyante. Ito ay isang pantay na kapalit. Nakuha nila ang init para makasurvive. At nakuha ko ang mga bagay na gusto ko. Sa mga mineral na ito, ano ang plano mong gawin sunod? Gagawa ka ba ng ilang traktora? Ang traktora ay laruan lamang ng mga bata. Gusto kong magtayo ng isang lungsod. Isang lungsod ng bakal. Handa na ba kayo? Aking pinuno ng seguridad. Ang susunod na proyekto sa infrastruktura ay talagang nakakapagod. Ang aking maliit na kutsilyo ay sabik na sabik na. Talagang maganda ang ductility ng tanso. Ngunit hindi ito sapat ang tigas. Magdagdag ng kaunting powder ng Star Heavy. Para sa pangalawang proseso ng permission catalysis. Ha! Nandito na ang perpektong prototype ng mataas na kalidad na hindi kinakalawang na asero. Mayroon na tayong bagay na ito. Huwag sabihin ang traktora. Kahit tangke, kaya kong gawin yan gamit ang aking mga kamay. Panahon na para bigyan ang sarili ko ng pagkain. May malaking problema si Li Fan. Kahit gaano kalaki ang problema, hintayin mo akong matapos sa aking noodle bago pag-usapan. Ang sarap. Ano ang kinakain mo? Hahaha. Espesyal na bersyon ni Ixing ng red-braised long-tooth beer bone soup noodles. Tikman mo, hindi ako gutom. Sinasabi ko lang ang seryosong bagay. Ito ay pagkain. Ito ay kaligayahan. Alainan. Gusto mo pa ba? Ayoko na, Li Fan. Nakikinig ka ba talaga sa akin? May malaking nangyari. Kailangan kumain ng mabuti para mailakas na makinig. Sige, sabihin mo. Kapag bumagsak ang langit, may mataas na tao na tutulong. Ang Red Throat ng Wenving Clan. Katatanggap lang ng emergency na impormasyon. Hindi pa rin patay si Kwang Ya. Matibay talaga ang laban niya. Nainom niya ang aking reinforced armor anti-explosion shield. Kahit na ganito, makahinga pa rin siya. Hindi lang siya namatay, bumaling pa siya sa kabaliwan. Para maghiganti. Gamitin ang mga minahan sa teritoryo ng Black Tide bilang kapalit. Nakipag-isa sa Blood Axe tribe sa Hilaga. At sa mga elite na mandirigma sa kanluran. 10,000. 10,000 laban sa 10,000 barbaro. Si Crazy Fang, ang mabangis na mandirigma, ang mangunguna. Hindi lalampas sa 50 kilometro. Bukas ng gabi, darating na sa kampo. Hindi namin kayang pigilan si Li Fan. Ang singaw na balistang. Kahit na may 6 na titan na may apoy na panlakad. Kahit gaano pa sila kagaling maglaban. Kaya habang may oras pa. Dalhin mo si Babu. Dalhin ang pinakamahalagang mga guhit at buto. Sumakay sa traktora at umalis na. Naiwan ako kasama ang mga bantay ng Kangzu para makapagbigay ng oras sa inyo. Ano ang ibig mong sabihin sa putol? Sa diksyonaryo ko, wala ang salitang tumakas. Nabaliw ka na, iyon ay 10,000. Tama. Talagang nakakaabala ang 10,000. Kaya hindi ko talaga balak makipaglaban sa kanila. Alam mo ba kung ano ang pinakamataas na antas ng depensa? Ano yun? Hindi pumatay ng kalaban. Kundi mapanatili silang nakatayo sa harap ng bahay mo. Habang tinitingnan nila ang pintuan ng bahay mo. Wala akong lakas ng loob na kumatok.
Ay release na Diyos ng delivery. May bagong order na naman ba? Gisingin mo si Titan. Sabihin mo rin sa mga janitor. Bakit mo sila ginigising sa gitna ng gabi? Sabihin mo sa kanila na triple ang sahod sa overtime ngayong gabi. Kailangan kong gumawa ng isang bagay bago magsikat ang araw. Para sa mga asawa ng mga wildfang, na hindi na nila kailanman malalampasan ang pader ng kawalang pag-asa. 1,000 tao ang dinala ni Wildfang para makipaglaban. Kapatid na Lifan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako makikisali sa iyong kabaliwan. Kahit na ako'y gawa sa bato, hindi ko na ito kakayanin. Kumikita tayo ng mga baozi. Hindi tayo nagbibiro. Magmadaling tumakbo. Ang Black Tide Group ay sobrang brutal. Lahat magpahinga at tumakbo. Saan kayo tatakbo? Sa labas ay niebe at yelo. Iniwan ko na ang aking greenhouse at temperature-controlled boiler. Paglabas nyo, mamamatay kayo sa lamig. Makinig kayo. Hindi ba gustong agawin ni Huangya ang pagkain? Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tawag na sibilisadong matibay na pader. Ginooli, kahit magsimula pa tayo ngayon sa pagputol ng mga puno para sa wooden wall. Sa isang gabi lang, hindi na namin kayang takpan ang buong kampo. Yenue, Muweilan. Yung tipong isang sipa lang ay pwedeng wasakin. Basura na hindi karapat-dapat lumabas sa aking plano. Ang gagawin namin ay isang mataas na 0 metro. Makapal na 3 metro, ang loob ay gagamitin ang Xingtai alloy net bilang balangkas. Sa labas ay babalutan ng espesyal na konkreto na may bakal na rebar. Parang pader na pangproteksyon. Ano ang semento? Masyadong matagal ipaliwanag. Kailangan nyo lang malaman na ito ay isang malambot na putik kapag ibinuhos. Kapag natuyo na, mas matigas pa sa noo ni Tita ng 1,000 beses na bato. Babu. Dalhin mo ang lahat ng iyong mga kapatid sa kampo. Yung limestone at clay na nasa likod. Magmamadali kang maghukay. Dalhin mo lahat ng lupa na nahukay sa plaza. Si Titan ay kasama mo, ang pinakamalakas mong kapatid. Dalhin ang limestone at clay na dinala ni Babu. Durugin mo. Mas pira, mas maganda. At pagkatapos, pagsamahin ang natirang zinc alloy dust mula sa huling gabi. Na may halong ito, kaya't sanay kami sa pagdurog ng bato. Ngunit dapat itong durugin ng pino. Gawing pulbos na saan ang foreman ng apoy. Boss Lee, nandito ako. Ihulog ang pulbos sa blast furnace. Panatilihin ang 1,500 degrees na pag-ihaw. Dahan-dahang magdagdag ng tubig at haluin. Sa 1,500 degrees, mawawalan tayo ng lakas. 10 baon ng karne bawat isa. Dagdagan pa ng 2 set ng mga knee pads. Laban tayo, mga kapatid, mag-init tayo. Gamit ang telekinesis, ginawa ni Suzuki ang 1 metrong bakal na lambat. Napakadetalye ng trabahong ito. Napakalaki ng konsumo ng espiritu. 1 kahon ng red braised beef noodles para sa bawat isa. Dagdagan ng 1 itlog. Tinitiyak na matatapos ang misyon. Kahit lamok, hindi makakalipad dito. Lahat ay mag-o-overtime ngayong gabi. Bago magsikat ang araw, dapat matapos ang pader ng lungsod. Para sa pagkain. Para sa pangarap. Para mabuhay. Ipagpatuloy ang pagbagsak. Huwag tumigil, punuin ang lahat ng puwang. Ako. Ay. Hahaha. Malapit nang makarating ang pinuno sa kampo ng Kangklan. Magaling, Lifan. Akala mo ba sa mga ilang sirang arbaleta mo, ay kaya mong pigilan ang pagyapak ng 10,000 tao? Sabi ni Kuya Ya.
Dapat patayin ang lahat ng tao ng Kangsu. Kukunin natin ang leader ng greenhouse at ang mga pagkain sa loob. Hahatiin namin ito sa 3. Walang problema, papasok tayo at walang iwanan. Sugod, durugin ang kanilang mga buto. Narito na naman ang trick na ito. Isara ang mga mata at magpatuloy sa pagsugod. Ay naku, ano ba to? Ano bang klaseng bagay ito sa ulo ko? Bakit ang tigas ng kahoy na ito? Anong nangyayari? Ano to? Impossible. Kahapon, nang tingnan ni Chai Hao, wala pang anuman dito. Paano naman biglang magkakaroon ng bundok sa isang gabi? Himalang ito ay himala. Why, hindi ba't ikaw ang leader ng Wild Tooth? Sa gitna ng malakas na snow, nagdala ka ng maraming tao sa bahay ko. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Para makapag-prepare ako ng merienda para sa inyo. Li Fan, subukan mong lumaban sa amin ng mag-isa. Haha, mag-isa. Parang ba ang utak mo ay naipit sa pinto? Nakikita mo ba itong pader? Ito ay tinatawag na pader ng Sai. 3 metro ang kapal, kayang tumagal ng lindol na intensity 1-0. Huwag mong sabihin na ang mga sirang kahoy na hawak ninyo. Kahit na ang mga ngipin ninyo ay mabasag, hindi ko kayang kumagat ng isang piraso ng balat. CJ, umakyat ka at patayin mo ako. Walang paraan para labanan ito. Umalis na tayo, umalis na. Matagal ko nang inihanda ito. Ang daming namatay. Pinaalis mo ako. Bigyan mo ako ng hagdang tao. Kahit mamatay, kailangan kong makatawid. Nabaliw ka na, kung gusto mong mamatay, mamatay ka na lang. Walang sapat na lakas para umatras. Walang sapat na pagsasanay para umatras. Li Fan, maghintay ka sa akin. Hindi kami titigil ng Black Tide Tribe. Palagi kang welcome na sumalpok sa pader, walang pasalubong. Nakatakot naman. 1,000 tao, hindi man lang nakahawak sa pinto at tumakbo na. Aba, ito ang tinatawag na pagkakaiba sa henerasyon. Paano mo naisip ang mga kakaibang paraang ito? Ito ay tinatawag na makatuwiran. 1,000 tao ang napaatras. Ngayon, makakapagpahinga na tayo ng maayos sa taglamig, di ba? Makakapagpahinga ng maayos sa taglamig. Ling, itong pader ay para lamang matiyak na mayroon tayong ligtas na workshop. Nagsisimula pa lang ito. Nabasag na naman, ito na ang ika-43. Kapatid Li Fan, hindi talaga ito kasalanan ko. Napakabilis ko na nga. Sino ang nakakaalam na hindi siya madaling tamaan? Ito ba ay tungkol sa pagiging madaling tamaan? Ito ay tungkol sa katumpakan. Naiintindihan mo ba ang katumpakan? Ang kailangan nating gawin ay isang mataas na tumpak na makinarya sa agrikultura. Hindi ito ang batong pang-alyansa na ginagamit ninyo sa laban. Ano ang katumpakan? Ito ay isang bagong palaman ng Baozi. Ba? Ay naku, kalimutan mo na. Kayo ay bagay lang sa pagiging mga tagahuli ng isda. Hahaha, Itay. Hindi maganda, bumagsak ang traktora. Anong nangyari? Pumutok ang boiler. Hindi umandar dahil sa gulong. Nasa kanlurang bahagi ng kampo, sa itim na bakal na ilog. Sobrang tigas ng lupa. Kakaumpisa lang ng traktora. Bigla itong umingay ng malakas. At pagkatapos ay huminto na. Katatapos ko lang tingnan.
Nakaubos na ang lahat ng gear ng transmisyon. Pinuputok ng kamay mula sa bakal na basura. Hindi kayang tiisin ang torke ng boiler ng bituin. Alam ko na. Umabot na sa limitasyon ng paunang pagproseso. Puro kamay lang ang gamit. Sa susunod na buhay, hindi ko pa rin magagawa ang heavy-duty na gearbox. Kaya itigil na. Sapat na ang mga pagkain ngayon para sa ilang taon na. Tumigil sa trabaho, nagbibiro ka lang ba? Sapat na ang pagkain. Pero kailangan nating magtanim ng bulak. Magtanim ng mga gulay mula sa ibang planeta. Gusto kong magtayo dito sa yelong lupa na ito. Ng isang ganap na otomatikong 3-dimensional na sistema ng agrikultura. Kung walang mataas na presisyon ng mga gulong, hindi magagamit ang aking StarCore Steam Combined Deep Flowing Machine. Isa lang itong piraso ng basura. Sobrang sarap. Itong noodas na ito kumpara sa bowl na ito. Yung mga prutas na kinakain natin dati ay parang putik lang. Ano na ang mangyayari sa trabaho ng foreman? Kailangan ba nating bumalik sa paguya ng balat ng puno? Hindi pwede yan. Mas mabuti pang mamatay ako sa gutom kaysa tumalon mula sa sihing bottle. Hindi ka kakain ng damo sa gubat. Basta't si Ginooli ang magpapakain. Kahit mag-alis ng dumi ng baka, hindi na kailangang mag-alis ng dumi ng baka. Hehe, ay naku. Ginooli, kumain ka na ba? Pinupuri ka namin sa iyong husay sa pagluluto. Huwag nang magpapalakas ng loob. Suzuki, ang talento ng mga espiritu ng inyong tribo ay mahina, tama ba? Tama, kahit na. Ang aming kapangyarihan, hindi makakabuhat ng mga batong katulad ni Uncle Titan. At hindi rin namin kayang makipaglaban. Pero kaya naming kontrolin ang maliliit na bagay na nakalutang. Kahit na ilang piraso lang ng bakal na sinulid, ayos lang. Kung papaalisin ko kayong kontrolin ang pang-ukit na ito gamit ang inyong isip. Kontrolin ang pang-ukit gamit ang isip. Ano ang pinapanday sa bakal? Gusto kong ipagpag ninyo ang mga magaspang na metal na gear. Hanggang maging kasing makinis ng balat ng babae. Bawat pagpag. Hindi dapat lalampas sa 1/1 ng buhok. Ginoong Lee. Nagtatawa ka ba? Ang aming kapangyarihan ay ginagamit upang maramdaman ang espiritu ng kalikasan. At makipag-ugnayan sa lahat ng bagay sa kalikasan. Pinasasabi mo sa amin na gamitin ang banal na kapangyarihang ito. Para magbayo ng bakal. Ang banal ba ay makakain? Ito ay isang paglapastangan sa aming lahi at pananampalataya. Kami ay mga marangal na lahi ng espiritu. Hindi kami mga panday. Abu. Kumuha ng mga props. Tatay, hehe. Ang aking patakaran ay palaging kapalit na pantay. Hindi ako pipilitin. Pang-araw-araw na 3 beses na red braised beef noodles ang sahod. Walang limitasyong performance bonus. Bawat isang mahusay na mataas na precision na gear na iyong mapulish. Gantimpalaan ka ng isang premium na smoked sausage. Magaling ang trabaho, sa katapusan ng taon bibigyan ka namin ng down jacket. Isang salita. Gagawa ka ba o hindi? Dapat mong i-polish ang gears mula pagkabata. Sige, lapastanganin mo kami. Ang taas ng kamalayan. Sumama ka sa akin sa workshop para makita mo. Ang sukat na ito ay tinatawag na milimetro. Ang mas maliit ay tinatawag na siko. 1 milimetro ay katumbas ng 100 siko. Ang kailangan kong katumpakan ay plus-minus 2 siko. Ibig sabihin ay 0.02 milimetro. Hindi kayang gawin ng martilyo ng Titan. Hindi rin kayang gawin ng mga kamay ninyo. Ngunit ang inyong kaisipan ay walang pisikal na hadlang. Walang panginginig ng kalamnan. Maaari itong makamit ang pinakamasusing mikrokontrol. Ganito ang pakiramdam. Purong likas na walang limitasyong pagbabago ng bilis, tao na may kakaibang talento sa Sith. Talagang parang naglalakad na Sith. Ginooli, ang aking sausage ay may mga tao na may human meat na nakatali. Opisyal na itinatag ang Wechat Workshop para sa sausage. Tatay, ayaw ko nang mabuhay. Ano kung walang tubig sa lupa? Kahit nasira ang traktora. Bago ito masira, sobrang lakas nito. Kapag ito'y umikot, natapos na ang lupa. Isang sabog lang, tapos na ang tubig. Ngayon, natapos na ang ilang libong ektarya ng trigo sa greenhouse. Wala tayong pagkakataon na makialam. Nawalan na tayo ng trabaho, mga maliit na tao. Nawala sa atin ang kahulugan ng pagsasaka. Naging walang silbi na tayo. Sino ang nagsabi na kayo ay nawala ng trabaho? Kailangan ko ng tao ngayon.
Totoo ba, mukhang mag-umpisa na naman tayo. Masyadong matigas ang lupa sa kanlurang bahagi. Tara, gawing malambot ito. Anong lupa ang kakagatin? Mula ngayon, kayo, mga maliit na tao. Ito ang Departamento ng Kalidad ng Agrikultura ng ating Kangsu Heavy Industry. Ano ang Departamento ng Kalidad? Mga trigo na itinanim. Amoy ba, nakita mo ba ang mga espiritu ng lahi? Ang inyong misyon ay sukatin ang mga gear na kanilang giniling. Gamit ang mga kasangkapang ito. Walang kahit 1 milimetro ang dapat magkamali. Kaya ko silang kontrolin. Kaya kong bawasan ang mga depektibong bahagi. Dito sa workshop na ito, ang departamento ninyo sa inspeksyon ay parang hari ng hukuman. Anumang depektibong piyesa, hindi papasok sa susunod na proseso. Lalong hindi isusuot sa aking mga makinarya sa agrikultura. Ipakita ninyo ang mga gamit sa pagtatanim ninyo. Yung uri ng obsesyon sa pagtanggal ng insekto. Kaya mo bang gawin ito? Mga kapatid sa Departamento ng Kalidad. Narinig nyo ba? Ibinigay sa atin ni Ginoong Lee ang sagradong misyon. Narinig nyo, umalis na tayo. Target ay ang pagtutok sa mga mali. Hindi kwalipikado. Sa gilid ng ikatlong ipin, may 0.05 na depekto sa pagkakabuhos. Hindi sapat na pino. Ibalik at gawin muli. Nagsisinungaling ka. Ganito kaliit na depekto ay hindi naman nakakaapekto sa pag-ikot ng gulong. Ikaw na puting pulgas. Gusto mo bang siraan ang aking karne? Balik sa 0 ang 2 hibla. Kung hindi, babawasan ka ng iyong sausage. Maniniwala ka ba kung sabihin kong kaya kong itapon ka gamit ang isip? Susubukan mo. Si Ginoo Lee ay magbibigay sa iyo ng 3 araw na red braised beef noodles. Ha. Si Edai ang bumawi. Si Ergao ay magpapalit ng giling. Ang katumpakan ng pangunahing industriya ay ang susunod na hakbang na dapat mong gawin. Sa loob ng 3 araw, hindi ka tumigil sa pagtatrabaho. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Bagamat umatras si Kuangya, patuloy siyang naglilibot sa kanluran sa Windloff Gorge. Madalas pang ang nakikita siya malapit sa aming pinagkukunan ng tubig. Kailangan nating palawakin ang produksyon sa agrikultura. Kailangan mong lumabas sa greenhouse. Ang itim na bakal na yelong nasa labas ay kasing tigas ng bato. Kapag pumasok ang ordinaryong traktora, masisira ang mga gear nito. Ito ang traktora. Hindi, tinatawag ito na Kangki 2. Star River Heavy Duty Tillage and Seeding Machine. Codename, Earth Ripper. Sigurado ka bang ito ay para sa pagtatanim? Siyempre, ang mga gulong ay para bawasan ang presyon sa makina. Ang mga pang-ukit ay para durugin ang pinakamahirap na bato. Ang likod na bahagi ay maaaring magdala ng 3 toneladang pataba at mga buto. Isang biyahe lang. Bubungkalin, maglalagay ng pataba at magtatanim sa isang pagkakataon. Bukas ng umaga, sasakay na tayo dito. Pumunta sa kanluran para mag-umpisa ng pananim sa itim na bakal na lupa. Malapit ang kanlurang iyon sa Wind Howling Gorge. Maaari kang makasalubong ng patron ng Black Tie Tribe anumang oras. Kung makasalubong, edi makasalubong. Hindi ko kailanman kailangan tingnan ang mukha ng iba kapag nagtatanim ako. Sino mang magtatangkang harangin ako sa pagtatanim? Itatapon ko lang siya bilang pataba sa lupa.